Mga tropa kits, pasensya na. Medyo lilis tayo ng issue. Babalik tayo dun sa ano kasi wala namang sumasagot sa akin eh. Ano gagawin natin? Ito, matagal na request to. Nung pampanahon ng nung pampanahon ni Redsey na sinabihan si Reyna ng special child. Kasamang lumabas to eh. Si Dr. Love na to, si Boy Halakhak. Kasi hindi nga pinansin kasi pitsugin. Medyo hinarap ko muna yung mga big time. Kaso mga big time, wala rin pala, bahag din pala buntot. Akala ko ba, ang lalakas. Dito tayo sa papansin, dito tayo sa pipitsugin. Tingnan na, susundutin natin to, titingnan natin ang galing nitong si Boy Halakhak. Patagal na request to. Oy Boy Halakhak, nung dati dumating ka sa Kalingap, at binablog mo yung bata mo ngayon sa love team, hindi natin babanggitin ang pangalan niya kasi kilala nyo naman yun eh. Di ba dati pabagbag ka lang? Bag lang ang kayang mo ibigay. Malakin mo yata na ibigay bisikleta. Hindi ko nakikita yung bisikleta na siguro nasira na. Kasi mumurahin. Kasi pipitsugin vlogger ka lang noon. Pero yung subscriber mo na yan, bago mo na-scout yung angel mo na yan, kay Ray na pagaling yun. Ginawa mong komedyante sarili mo nun eh. Pasayo-sayo ka, papansin ka, pasunod-sunod ka. Tapos yun, titira ka ha. Kinonsinti mo yung si Boy Bulong ha. Oy Boy Halakhak, inayunan mo si Boy Bulong, si Red Sane. Bakit hindi mo masabihin si Red Sane na wag mong ganyanin ang ganyan yung bata. Laki pa kinabang ko dyan. Laki ng subscriber ko dyan eh. Nagpauto-uto ako dati dyan eh. Nung nagpapapansin ako dyan kay Reyna na yan eh. Halos ako magmukha special child eh. Para mapansin lang ako ng mga viewers niyan eh. Dahil sikat yan eh. Papapansin niya ako eh. Dapat ginanon mo sa Red Sane. Dapat sinaway mo. Inayunan mo pa eh. Parang hindi ka kilala ng tao. Kung saan ka nagsimula. Nagsimula ka niya, uyad-uyad ka rin. Dumikit ka lang kay Reyna nun eh. Ginawa mong komedyante sarili mo eh. Ikaw ang nagmukhang special child, kamo. Kasusunod mo kay Reyna, kapapansin mo. Pagkatapos nga, hindi mo nasaway si Red Sane mo. Kinusinti mo pa. Eto, bibigyan ko ng hustisya yung kasi merong may gusto eh. Alam mo ba, Dr. Love, nung pumunta si Reyna sa Hong Kong, yan ay dire-diretso. Wala naging problema yan sa immigration. Kasi nga, tulad ng sabi ko sa inyo, kapag si Reyna ay hindi nyo kilala, hindi nyo alam na may kapansanan si Reyna, hindi nyo iisiping may sakit yan. Mas mukhang normal pa yan kaysa normal na tao. Dahil yan hindi madaldal, pangiti-ngiti lang. Bira magsalta. Mabait, matikas tumindig. Alam niya ang dali ng sarili niya. Kaya pagdating sa immigration, lusot. Wala kang problema. Kasi nga, hindi naman alam ng mga ewan ko, alam nila kung pero kasi hindi ko maalam nangyari sa airport eh. Pero bakit hindi na i-vlog na nagkaroon ng problema? Lusot daw eh, hindi nagka-problema sa immigration eh. Ay bakit yung angel mo? Bakit nagka-problema sa immigration? Bakit ang muntik na ma-hold? Muntik na hindi makarating ng Hong Kong? Bakit ka mo? Sige nga. O ngayon, sino mukhang special child? Yung muntik nang hindi makalusot sa immigration, tumawag pa kayo ng kung sino-sinong padrino para lamang makalusot yan sa immigration. Naka-vlog yan ah. Ako hindi ko masyado napanood eh.
Kasi hindi ko naman pinapanood yan eh. Nagsawa na nga ako Kala Love Team eh. Nagsawa ako Kala Love Team kay Carla. Kamamarathon ko dyan. Tsaka wala akong ganang panoorin yung Angel mo. Napakahinhin masyado ng boses. Sa lahat ng ayoko, nanonood ako, mananahi ako eh. Gusto ko, hindi nagtitinig ko yung boses. Dahil ginagawa ko lang parang radyo yan. Nag-uusap, kailangan pa ng subtitle. Eh, kailangan ba lingon-lingonin ko yung subtitle? Eh, istorbo naman sa panahi ko yan. Oh. Pas hina-hina ng boses, kiming-kimi. Samantalang si Reyna, pag nagsalita, konti lang ang sasabihin pero detalyado. Madaling maintindihan. Eh, yung Angel mo, kailangan pa ng subtitle. Para maintindihan ang sinasabi. Ine-edit pa. Ano laban niya kay Reyna namin? At si Reyna namin, ay hayang buhay doon. Eh, yung Angel nyo, ultimong pag-utot niyan eh, inaabangan nyo eh. Pati pagsampay, pati kaldero, pati kalinisan sa bahay. Sinusubaybayan nyo. Walang kalayahan, walang privacy ang Angel mo. Lagi kayo nakabuntot. Lagi kayo nakadikit. Eh, si Reyna namin, kita mo. At nakita mo, nung panahong nandyan ako sa Talisay, may nakita ka ba na nag-vlog ako kay Reyna? May nakita ka bang vlog na blinag ko si Reyna? Wala, nag-vlog ako. Ito lang, ako lang mag-isa. Hindi ako gumagamit ang beneficiary namin. Hindi ginamit si Reyna para pagkakitaan. Nag-vlog ako ng sarili ko. Sarili kong mukha ang ipinakikita ko. Hindi katulad nyo. Kung wala si Angel nyo sa inyo, pinasikat ni Batang Matubang, tapos kayong nanginginabang. At ang laki ng naporsyento mo, no? Tapos ikukumpara nyo yung bahay ni Reyna sa bahay niyan. Eh, sabi ko nga sa iyo eh. Ito, pintasan tayo ha. Baka hindi nyo kayang kung paano ako mamintas. Kung gusto nyo, pintasan tayo. Ito, umpisa natin. Gusto nyo pala pintasan eh. Alam ba, yung pinagmamalaki yung bahay na 3 million, alam mong dapat yung gawin dyan? May nakita akong poste na binabatikos ni Bal Santos. Bubuhusan pa, hindi pa nabubuhusan yun eh. Ang gawin nyo doon, tanggalin nyo yun. Tapos palitan nyo ng flagpole. Dr. Love, nakakaintindi na ka ng flagpole? Yung mahabang tubo, may metalik, lalagyan ng bandera ng Pilipinas. Lagyan nyo ng flagpole. Dr. Love, tanggalin nyo yung poste na yan, gumawa kayo ng flagpole doon. Tapos kabitan nyo ng bandera ng Pilipinas. Tapos itaas mo. Tapos tamo tali. Para hindi malaglag yung bandera. Para hanginin sa taas. Tapos punta ka doon sa kabilang karsada. Doon sa medyo malayo-layo. Yung makukuha na mo siya ng buo. Yung flagpole, yung bahay. Tapos pag pinicturean mo, i-enhance mo, lakihan mo. I-enhance mo ng gusto yung picture. Tapos pumasyal ka sa amin sa Cavite. Hanapin mo yung barangay namin. Meron kaming session hall doon sa barangay. Doon nagpupulong-pulong yung mga konsyal at saka yung unang konsyal. Pag may session sila, doon sila nagpupulong.
at pumunta ka sa harap ng barangay namin, tapos tingnan mo yung picture ng bahay ni 3 million, nung angel na 3 million ang halaga, tingnan mong mabuti, itapat mong ganyan, tapos tingnan mo yung session hall namin dito sa barangay, kamukhang kamukha, pati kulay. Sasabihin mo, pipicturean ko, tapos padala ko sa'yo. O hindi na, mag-effort ka para mapatunayan mo yung totoo sinasabi ko. At hindi ko rin sasabihin sa'yo kung saan lugar sa Cavite matatagpuan yung ano na yun. Mag-effort ka. Tal, malaki na makinita mo. Mukhang session hall ng barangay namin ang bahay na pinagmamalaki yung 3 million. Na kahit tag-araw ngayon, may tulo. Paano hindi magkakatulo? May nagsampay siguro sa taas. Siyempre, yung sinampay, tumutulo. Biruin naman, nagsampay lang. May tulo na. Tag-araw. May nagsampay lang ng damit sa terrace. Nagkatulo ang bahay. Tag-araw, may tulo. Paano pa kaya pag nagtag-ulan? Baka bahain yan. Ay, doon nga pala sa nag-comment sa akin, total, nabanggit ang baha. Na sabi, baka bahain yung bahay ni Reyna. At Tropa Kids, hindi babahain yun. Kasi may ano doon, may sapa, kabilaan. May mga ano doon, sapa yung, sa amin yung sapa. Kung sa iba, suba. Yung mga ilog na maliit, yung ano, hindi naman ilog na malalaki, yung mga sapa-sapa lang. Meron yung kabilaan. Kaya hindi babaha doon. Meron mga sapa doon na dinadaluyan ng tubig. Sagot ka na, Tropa Kids. Ayon. Balik tayo, Dr. Love. Laitan ang gusto nyo, ha? Worth 3 million. May tulo. Tag-araw. Kasi may nagsampay. Walang privacy ang pamilya. Kawawa naman. Umasenso ka nga. Nagkabahay ka nga na maganda. May chandelier pa. May tulo naman. Tapos, paano mo i-maintain ngayon yan? Ang daming anak. Sa kukuha ng pambayad sa'yo sa kuryente. At tapos, ngayon, hirap kayo sa tubig, hirap kayo sa kuryente dyan. Worth 3 million. Hirap sa kuryente, hirap sa tubig. At nasa sentro pa kamo kayo, ha? Samantalang si Reyna nandun. May tangke ng tubig. May kuryente. May wifi. At nandun, namumuhay na sila ng maayos. Walang nakikialam. Isang yaya lang. Hindi naman matasabing yaya yun. Isang katropa kids namin yun na nagbabantay kay Reyna. 3 lang sila doon. Si Danica at si Reyna. At si Perlas Vlog. Yun na nag-a-update sa amin. Ngayon, sino na may sabing ano? At ako, hindi ako gumagamit ng mukha ni Reyna, ha? Mukha ko ang ipinakikita ko sa vlog ko. Kaya sasabihin yung pakikinabangan ko si Reyna, ibablog ko si Reyna para ako ay sumikat. Hindi ako katulad mo, Dr. Love. Halos ginawa mong komedyante ang sarili mo. Halos magtutuwad-tuwad ka dun para mapansin ka lang. Binablog si Reyna, ikaw papansin ka rin. Tapos ngayon, kasakasama mo si Boy Bulong. Nilait yung Reyna na sinusundan-sundan mo nun. Na binubuntutan mo, halos gumapang ka na. Para mapansin ka lang. Tapos hindi mo mamasabihan si Boy Bulong na, huwag mo naman ganyanin yung beneficiary namin dati. Malaking tulong sa amin yan. Hindi mo na ipagtanggol, no? Kasi, bakit? Tingnan ko kung hanggang saan ka, Dr. Love. At hanggang saan si Reyna namin. Kung hanggang saan man kami, okay lang. Pero kayo, nagkakaroon na kayo.
Bye-bye.